Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ang pagdinilay na ito ay para sa January 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 45 to 52. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayan ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka samantalang si Jesus ay naiwan sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan sana niya sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilibutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, sinadyang magpaiwan at paunahin ni Jesus ang mga alagad sa bangka, habang siya ay naiwan para siya ay manalangin. Habang sila ay nasa gitna ng lawa, sinalubong sila ng malakas na hangin at pagod na pagod sila sa kasasagwan. Kaya nung makita sila ni Jesus, nakita niya yung effort, ng mga alagad dahil nga pasalungat sa hangin. Makikita natin sa gospel na itinuturo nito na una, hindi iniwan ni Jesus ang mga alagad kahit piling nila mag-isa lang sila. Pangalawa, ang kapangyarihan niya ay higit sa kaguluhan ng paligid. At pangatlo, ang presensya niya ay madalas na dumarating sa oras na hindi inaasahan. Kaya't nang lumapit siya sa kanila na naglalakad sa tubig, anong sigaw nila? Multo. Sila ay kinilabutan at natakot. Kung minsan, ipinapakita nito na ang Diyos na hinihintay nating sumagip ay siya ring Diyos na hindi natin agad nakikilala. God really moves in very mysterious ways. Siguro, kung tayo ang nasa bangka, baka sumigaw rin tayo sa takot. Kasi alam mo, kapag pagod ka na, kapag ginawa mo na ang lahat ng kaya mo, kahit ang tulong ay pwedeng, parang nagmumukhang banta. Pero ito yung magandang reminder ni Jesus. Anong sabi niya sa mga alagad? Lakasan mo ang iyong loob. Ako ito. Huwag kang matakot. Hindi niya agad pinapatigil ang hangin. Ano ang una niyang pinatigil? Pinatigil niya ang takot. Minsan, ganyan ang Diyos sa atin. Hindi kaagad nagiging maayos yung paligid natin. Hindi kaagad nagiging maayos yung sitwasyon. Ang unang inaayos niya, yung puso natin. Kaya nang siya ay sumakay sa bangka, doon lamang tumahimik ang hangin. Kaibigan, baka hanggang ngayon napakalakas ng hangin sa labas mo. Puno ng takot, binabagyo ka. Let Jesus board on your boat. Hayaan mong sumakay si Jesus sa bangka mo, sa buhay mo. Kaya ang challenge sa atin ngayon ng gospel, una, magtiwala
kahit hindi pa malinaw ang direksyon. Pangalawa, manalig ka kahit parang feeling mo nag-iisa ka lang sa laban. Dahil ang totoo, nakatingin lang si Jesus. Nakikita niya yung hirap ng pagsasagwan mo na tila pasalungat sa hangin. At pangatlo, eto, maging aware tayo na kilalanin si Jesus na siya ay dumarating sa paraang unconventional o hindi pamilyar sa atin. Kaya sa bawat bagyo ng buhay, may paalala ang Diyos na hindi kanya pinababayaan, hindi kanya nakakalimutan, nakikita kanya. Let us pray. Panginoong Jesus, payapain mo yung puso ko. Sa gitna ng aking pagod, sa gitna ng aking takot, ikaw ang lumalapit sa akin. Turuan mo akong makilala ang iyong presensya kahit sa gitna ng bagyo. Palakasin mo yung loob ko at patatagin yung aking pananampalataya. Sumakay ka sa bangka ng aking buhay at maging kapayapaan sa aking kaguluhan. Amen. Kung meron kang kakilalang kaibigan, kamag-anak, kaklasmate, kachat sa GC na pakiramdam mo siya ay nasa gitna ng bagyo ngayon, hindi aksidente na narinig mo yung gospel na ito. Kung ikaw man yung nasa mapayapang Pampang, meron kang kakilalang pagod ng sumagwan, isang share lang, isang audio lang, pwedeng maging paalala na ang Diyos ay lumalakad sa gitna ng bagyo. Huwag nating sarilinin yung pag-asa. I-share natin yung audio gospel na ito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaanyaya at nagpapaalala. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.